parusang pitay para sa mga kawatang magnanakaw. Inaabuso, naaabuso, alam kong nasusubaybayan ninyo yung ginagawang di umanong pagdinig. Nais ko pong ibalik. May sa batas ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga na ginasa. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oy mga kayon, dito ulit nagbabalik ang Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, nating pag-usapan. Everyday ho to, alauna nga posting natin at alas 6 ng hapon. So dalawa po yan araw-araw. Kaya inaanyayahan ko yung mga hindi pa nakasubscribe, kung napadaan itong video natin sa YouTube application mo, sa computer man o sa PC man o sa cellphone mo man, please subscribe at click mo na yung notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At issue ng bayan ang ating pinag-uusapan dito. Lalong-lalo na yung mga mainit-init pa at binabalisaw-saw pa. Shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin, yung mga viewers natin abroad, yung mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa para matustusan lang yung mga pangarap ng pamilya na rito sa Pilipinas. O yung iba naman na nag-abroad noon, tapos nag-migrate na sa ibang bansa. Congratulations. At pati na rin yung mga viewers natin, syempre dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kasamang lupalop ka naroroon na nanonood ng ating programa na Issue ng Bayan natin pag-usapan. Attendance check muna tayo dyan sa baba sa comment section. Please comment down below kung saan lupalop kayo naroroon. Let's say watching from Canada, England, Singapore, Switzerland, o kaya dito sa Pilipinas, Cebu, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Laguna, Cebu, Maguindanao, Ilocos Norte man yan, at kung saan sulok ka man. Para sa ganun, malaman natin kung saan inaabot yung ating channel o yung vlog natin. Diba? At at the same time, may engagement na rin yan kay YouTube. Yan na yung tulong nyo sa akin. Diba? Lalo-lalo na kung hindi kayo mag-i-skip ng ads. Maraming salamat. Halimbawa, naglilinis kayo, nag-uugas kayong pinggan, nagluluto kayo ng bahay, nagluluto kayo ng ulam nyo, paki-play all na lang, tapos hayaan nyo lang mag-run yung ads natin. Yan na yung pinakasuporta nyo sa akin. So dalawang politician yung sinusuportahan natin, syempre Isko Moreno para sa Maynila at syempre VP Sara or Duterte family. Okay? Paki-comment dyan sa baba kung green hearts ka pa for Sara Inday o blue hearts ka for Isko Moreno o both o kung ano man ang kulay mo dyan. Paki-comment dyan sa baba. Eto na. Eto na. Oy, like and share din pala. Pakisuyo na lang kung hindi naman na mabigat sa nakakadagdag oras. Pwede nyo i-like, i-share yung mga videos natin na ina-upload natin araw-araw sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo. Nang sa ganun, mapag-usapan talaga at talagang kumalat na yung issue na to. Nang sa ganun, maka-actionan ng gobyerno natin. No? Alam mo na. Eto na. Si Atty. Vic Rodriguez, isa to sa mausig to, PDP laban to. Inendorso rin to ni PRRD, PDP laban to, maisog. Tatakbo to ng pagka-senador actually sa 2025. Ito na. Ang panukala niya, maganda naman, napakinggan ko. I'm sure pagod na rin kayo sa ganito. Baka sang-ayunan nyo to. Although may mga ibang religious group, sigurado hindi sasang-ayunan to. Ito yung parusa ng bitay para sa mga drug lord. Ayun, no? Di ba? Ngayon, gusto kong malaman sa inyo, lalo na doon sa mga manonood natin, kung ano sa tingin nyo o sa palagay nyo kung saan kayo rito. Kung ano yung stand nyo dito. Let's say, pabor ka ba para sa parusang kamatayan para sa mga drug lords o hindi? Hindi na naman sa dalawa, di ba? O hindi lang. O kung gusto nyo, dapat merong pamantayan na doon ka papasok. Kunyari, doon ka papasok sa kamatayan. Halimbawa, talagang drug lord talaga, napatunayan. Pasok ka doon sa pitay, di ba? Isa to sa mga gustong magsulong nung parusang pitay para sa mga drug lord. Ito pala, meron pala ako nito. Actually, November 30 pa to November 30 pa to. Meron pala akong video ni Atty. Vic Rodriguez. Ngayon ko pala ma-upload. Video ko to. Gaya ng sinabi ko sa inyo, meron tayong
meron tayong report na galing tayo sa field o sa grounds. Meron din tayo dito sa studio natin yung issue ng bayan ating pag-usapan. Okay, hindi ko na patatagalin pa. Panoorin na natin ito. Ito yung sa Liwasang Bonifacio. Handa na ba kayo? Yan. Handa na ba tayong ipatupad ang parusang pitay para sa mga kawatang magnanakaw? Yan. Handa na ba tayong ituloy at ipagpatuloy at isulong ang parusang pitay para sa mga drug lords? At handa na ba ang sambayan ng maisog na tayo ay pamunuan ng mabuting pamamahala? At dahil dyan mga kababayan, ibinibigay ko na po sa inyong harapan ang partido ng bansang maisog, na ang partido ay mamamayang Pilipino, walang iba kung hindi si Attorney Vic Rodriguez! Yan. Palakpakan po natin! Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko ho kayong lahat pasalamatan at ako ay inyong inanyayahan dito sa inyong ginagawang tahunan na pagmamarcha ng mga uring manggagawa ang puwersa ng obrero dito sa Liwasang Bonifacio. Pasalamat po ako sa AGLO, ang Association of Genuine Labor Organization, at siyempre sa Labor Power Movement. Isang karangalan na ako ho ay maimbitahan ninyo upang makapagsalita ngayong hapon sa paggunita at pagdiriwang natin ng karawan ni Gat Andres Bonifacio. At dahil po ang tema natin ay ang tema ng obrero o manggagawa, alam naman ho ninyo na ako ay kumandidato bilang senador at ang aking partido ay kayo, mamamayang Pilipino, kumakandidato ko bilang independent. At ako ay natanong na maraming ulit, ano ba ang nais mong gawin kung sakaling pahiramin ka namin ng aming mandato, pahiramin ka namin ng aming tiwala at daling ka namin sa Senado? Yan. Ang isa sa aking isusulong kung ako po'y papahiramin ninyo ng inyong mandato at pagkatiwala maging senador ninyo, sisikapin ko na may pasa ang standardization of wages. Ibig sabihin, wala na dapat pagkakaiba o wala na dapat diskriminasyon sa sahod ng mga nasa Mega Manila at sa sahod ng mga nasa probinsya. Pwede? Hindi ako naniniwala na mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi ako naniniwala na mas mura ang pamumuhay sa probinsya. Kung kaya't nagkakaroon ng distinction o sa aking pananaw ay discrimination, mas mababa ang sahod ng nasa probinsya kesa sa Mega Manila. Atin pong isusulong yan sapagkat ang buwis na binabayaran ng manggagawa sa probinsya ay kahintulad rin ng rate o porsyento ng buwis na binabayad ng mga manggagawa sa Metro Manila. Tama po ba yon? At yung buwis na yan, bago po buhunin nyo mahipo ang inyong sahod, nakaltas na, nabawas na. Subalit, bakit mas maliit ang sahod ng mga taga-probinsya kesa sa mga taga-Mega Manila? Ang lagi ko rin hong ginagawang halimbawa, ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may gravy sa isang sikat na fast food chain sa Mega Manila ay siya ring presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at gravy sa probinsya. Pareho lang ang halaga, subalit mas maliit ang sinasahod ng inyong mga manggagawa sa probinsya. Provincial Kaya rate. ating isusulong yung standardization of wages para wala ng diskriminasyon yung mga sahod ng nasa Mega Manila at sa probinsya. Ayan, hindi na magawa yun, Isa no? pang nakikita ko magandang halimbawa para lubos din ninyong maunawaan na walang pagkakaiba doon po sa isang construction company. Yung trabaho ng mason na magpasan sa kanyang balikat ng isang sakong semento sa probinsya ay siya ring timbang, ay siya ring bigat
ng isang sakong simento na pinapasan ng mason na nagtatrabaho sa Mega Manila. Subalit, bakit mas mura ang sinasahod ng mga construction workers sa probinsya kung iahambing mo sa Mega Manila? Kaya po natin isusulong na magkaroon na ng uniformity sa inyong sahod, sa sahod ng nasa Mega Manila at sa sahod ng mga nasa probinsya. Tama yan. Ganon din ho naman ang sinasahod ng mga taong gobyerno. Kung magkakano po yung sahod ng mga taong gobyerno o empleyado ng gobyerno sa Metro Manila, siya rin ang sinasahod ng mga taong gobyerno o empleyado ng gobyerno sa probinsya. Bakit pwede sa gobyerno subalit hindi pwede sa pribado? Kaya po yan ay ating isusulong sa tulong ninyo kung pahihiramin po ninyo ako ng inyong mandato. At ngayong araw, ginugunita nga po natin ang kaarawan ng ating dakilang bayani na si Gat Andres Bonifacio. Siya ang sumasagisag sa isang tunay na maisog na Pilipino. Nakipaglaban, pinamunuan ang revolusyon laban sa mapang-aping dayuhan. Pinangunahan ang ordinaryong Pilipino nung kanyang kapanahunan upang ipagtanggol ang ating ikalayaan at isulong ang karapatan ng mga Pilipino. Fast forward to today. Bantayan po natin ang ating kalayaan. Yun ang dapat. Huwag po tayong papayag magpasupil sa ating karapatan na magkaroon ng ganito, isang malaya at payapang pagtitipon. Nakaukit at may garansya po ang ating karapatang magpahayag ng ating honest dissent o saloobin sa mga hindi mabubuting patakaran ng pamahalaan. Kaya hindi po tayo dapat magpasupil sa kasalukuyang administrasyon. Huwag po tayong matakot hanggat ang ginagawa natin ay naaayon sa ating karapatan na nakaukit at may garansya sa ating saligang batas. At bilang tugon naman at tulong sa mga mamumuhunan or employer, hindi lang po yung sahod ng manggagawa ang nais nating isulong yung standardization. Kinakailangan natin protektahan din ang mga negosyante, ang mga mamumuhunan, ang mga investors mula sa pangmumolestya at korupsyon ng gobyerno. Kaya po isa rin sa aking pangunahing isinusulong bilang tunay at maisog na oposisyon ay yung tinatawag nating war on corruption. Yan ang maganda. Yung war on corruption, hindi po ito empty campaign slogan. Nais ko pong ibalik, may sa batas ang pagbabalik ng death penalty Yo. sa kasong plunder at droga Yeah. na kinasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga dayuhan o foreigners. Ganda yan. Maraming tatamaan Simulan po dyan. natin doon sa pagbabalik ng death penalty. Maraming tatamaan Alam dyan. kong lahat kayo ay Pagod na. pagod na, Yes. pagod na Yes. sa korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon na nagaganap ngayon sa Marcos administration. Kaya po kung ako ay inyong tutulungan, isusulong kong maibalik ang parusang kamatayan o death penalty Yan. sa kasong plunder at droga. Simulan po natin sa plunder. Sisimulan po natin na amendahan ang plunder law. Ibaba natin yung threshold. Ang plunder po kasi mga kababayan, mga obrero, uring manggagawa na ating kasama ngayon. Bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan na kapag nakaw ka na nang hindi bababa sa 50 million pesos. 50M. 50M. 50 million pesos. Yes. Hindi ba malaking kalokohan at kahibangan? Naninanakawan na tayo. Wala tayong maisampang kaso, nanunood lang tayo dahil hindi pa umaabot sa 50 million ang ninanakaw ng mga korap na politiko. Kaya aking ipapanukala na babaan Yes.
yung halaga ng plunder mula 50 million pesos, ibababa natin ito ng 5 million pesos. Yun ang dapat. Sabi po ng aking nakausap, baka yan ay anti-poor. Ang sagot ko naman sa aking nakausap, kailan pa naging anti-poor yung nagnanakaw sa pera ng taong bayan at nakapagkamal ng 5 milyong piso? Ang 5 milyong piso ay ambisyon lang sa marami sa atin na magkaroon bago man lang pumikit ang ating mata dito sa mundo. Samantalang sila ay ninanakaw lang nila. Saglit na saglit Meron lang. din ako nakausap, pag sinulong mo yung death penalty na maibalik sa kasong plunder, baka maging unpopular yan at kontrahin ka ng mga relihiyoso. Yes. Ang sagot ko Expected naman, yan. hindi ko nakikita na kukontrahin tayo ng simbahan o relihiyoso. Sapagkat ang tinutugis natin dito ay yung mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Shout out, Gemma. Ang biktima ng pagnanakaw sa pera ng gobyerno, hindi isa, hindi dalawa. Tayong lahat. Tayong 115 million Filipinos. At ang higit na masaklap, hindi lamang basta pera ang kanilang ninanakaw. Ninanakaw nila ang maganda sanang kinabukasan ng Yes, kabataang Pilipino. future. At ng mga Pilipinong darating pa sa mundong ito. Kaya sabi ko, kahit basahin nila yung banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, huwag kang magnakaw. Period. Sa English ba? Thou shall not steal. Period. Hindi nakalagay doon, huwag ka magnakaw ng 50 million at kakasuhan ka ng plunder at mabibitay ka. Simpleng-simple ang banal na kautusan, huwag kang magnakaw. Kaya ating isusulong ang pagbabalik ng death penalty sa pamamagitan ng pag-amyenda ng batas ng plunder. Ibaba po natin yung threshold from 50 million to 5 million pesos, at kung sino man ang mako-convict dyan, haharap sa kaparusahang pitay. Meron pa rin ng death penalty yung mga mayayaman at Yes. progresibong bansa na ating kapitbahay. Sa Singapore, meron ho silang hinatulan ngayon lamang, kahapon na may nahatulan po sila ng bitay. Sa Vietnam, yung dating mataas na opisyal ng Vietnam government nahatulan din ng kaparusahang bitay dahil nagnakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang nais nating isulong bilang protection din sa mga employer, sa mga investors, sapagkat totoo rin naman sila ay palagi ang namumolestya at biktima ng korupsyon. Kung hihilingin natin sa kanila ang pagkakapantay-pantay ng sahod ng uring manggagawa, wala ng diskriminasyon at wala ng distinction, marapat lang na bigyan din natin sila ng tulong at proteksyon laban sa mga abusado at magnanakaw sa gobyerno. At bilang panghuli, ang bansa po natin ay nahaharap sa pagsubok itong mga kapanahunan ngayon. Ipagtanggol po natin ang ating saligang batas. Inaabuso, naaabuso, alam kong nasusubaybayan ninyo yung ginagawang di umanong pagdinig sa Kongreso. At kagaya ninyo, bilang Pilipino, magkakasama tayo, naglalabas at naghahayag ng ating hindi pagsang-ayon sa pag-aabuso sa proseso na ginagawa sa Kongreso. Yung ginagawa ho nila ay hindi na investigation in aid of legislation. Ang ginagawa nila ay investigation in furtherance of political persecution of President Duterte and now of Vice President Inday Sara Duterte. Kung ginagawa nila ito sa dating Pangulo at ginagawa nila ito sa kasalukuyang Vice Pangulo ng ating bansa, kaya nilang gawin ito sa inyo, sa akin, at sa ating mga ordinaryong Pilipino. Huwag ho tayong pumayag.
Let us uphold, let us defend, let us respect the Constitution. Bantayan po natin kung gaano binantayan ni Gat Andres Bonifacio ang ating kalayaan na hanggang sa ngayon ay ating tinatamasa, subalit nanganganib. Bantayan po natin ang ating kalayaan. At pag dumating ang panahon na talagang sinusubok ang pasensya ng bawat Pilipino, inaasahan ko na ang uring manggagawa, ang puwersa ng obrero ay makakasama natin sa pagtatanggol ng ating saligang batas. Muli ho, ako'y nagpapasalamat at ako'y naanyayahan ninyo maging bahagi at makiisa dito sa ginawa nating marcha, ang hakbang tungo sa pagbabago. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga obrero. Salamat, Tony. Okay. Napanood nyo at napakinggan nyo naman si Attorney Vic Rodriguez. Kung di ako nagkakamali, PDP laban na ito ngayon eh, no? At yun ang isa sa mga ano niya, mga plataforma niya yung pagsulong ng standard na wage. No, hindi ko maintindihan ano. Parang hindi ko maintindihan kung bakit talaga magkaiba yung rate ng probinsya at saka rate nandito sa Mega Manila, no. Kasi parang kung di ako nagkakamali, I think before pandemic meron akong inatinan sa Cebu na ako yung speaker. So, nag-talk ako doon. Hindi networking hindi networking. Nag-talk ako doon, then kumain ako doon. Actually, karinderya yung kinainan ko no? Karinderya yung kinainan ko. During that time, parang 70 o 60 pesos yung meat na ulam sa Maynila. Kunyari, 60. Parang sabihin natin 60. So, doon sa Cebu, parang 55 pesos lang. 55 pesos. So, yung difference, parang 5 piso lang. Kaya napaisip ako Napaisip ako, sabi ko, kala ko ba mas mura dito sa probinsya? Yung mga pagkain. Bakit halos 5 piso lang o 10 piso lang yung difference ng presyo ng meat? Kahit anong klaseng meat, di ba? Usually, pag kumain ka ng karinderya, meat. Pag sinabing meat, ano lang yan? Baka baboy. Yan, baka baboy. Karne, in short. Sa probinsya, ganun din. Kaya nagtitataka ako, halos 5 piso to 10 pesos lang yung difference ng meat sa Maynila saka sa probinsya, sa Cebu. Di ba? So, hindi nagkakalayo. No, ibig sabihin, kala ko ba mas mura sa probinsya? Di ba? Mas mura ang pagkain daw. Mas mura daw ang bilihin. Ba't nung ganun, nung kumain ako, halos konti lang yung difference. Di ba? So, yun yung nakikita ko, no? Kasi yung iba, lumuluwas pa ng Maynila, nakikipagsapalaran kahit wala naman silang bahay dito, nakikipagsapalaran kasi alam nila madali dumiskarte ng pera dito. Samantalang yung mga nasa Maynila naman, nasawang-sawa na at nasukang-suka na sa Maynila, sila naman yung pumupunta ng probinsya para makahalanghap ng magandang hangin at tahimik at payak na buhay. So parang nagkabaliktad na. Yung mga taga Maynila, nasawa na sa Maynila, nasunyusukan na yung Maynila, gusto nang pumunta ng probinsya para makatakim naman ng tahimik na buhay. Habang eto naman nasa probinsya, akala nila masarap ang buhay sa Maynila, madali ang buhay sa Maynila, kaya sila naman yung nakikipagsapalaran sa Maynila. Diba? Nagkapalit na ng sitwasyon. No? Hindi lang nila alam na after 5, 10, 15, 20 years ka sa Maynila, susuka mo na, in a way na talagang congested na, traffic na, mahirap na yung buhay, marami ng tao. Pag natulog ka, natulog ka na ng mahimbing, mga alas 11, alas 12, may dadaan ng motor na malakas yung tambucho, magigising ka ngayon, marireset yung tulog mo, di ba? O kaya may dadaan ng mga katatapos lang sa liga, pag dumaan yan, nagdi-dribble pa yan, tapos nagkwekwentuhan yan, dahil syempre, kinikwento nila yung sa basketball, tapos maingay, magigising ka, marireset yung tulog mo. Samantalang pag natulog ka sa probinsya ng alas 8, kahit magising ka lang ng mga bandang alas 2, alas 3, tuloy-tuloy ang tulog mo, feeling mo nakatulog ka na ng 8 hanggang 10 oras. Totoo, na-experience ko Kahit hindi ganun kahaba yung tulog mo sa probinsya, sulit. Kasi hindi ka magigising in between, 'di ba? Dire-diretso, hindi hulugan, 'di ba? Sa Maynila, matutulog ka ng alas 12 ng gabi, gigising ka alas 12, pero parang pagod ka pa rin. At parang hindi pa rin kompleto yung tulog mo kasi in between that, magigising ka.
'Di ba? Dahil may dumaan na motor, dumaan yung nagba-basketball, nakatatapos lang ng liga, ang ingay, 'di ba? Eh paano na lang kung hindi soundproof yung kwarto mo, na normal na tao ka lang, na wala kang pang soundproof, dinig mo sila sa labas, yung motor, yung kotse na malakas, yung jeep na malakas ng tampucho, bumubusi-busi na pa yan, tayo na. 'Di ba? Yun hindi ko maintindihan eh. Kaya kung ako, okay ako dun sa sa gawing standard, yung wages. Yung sahod sa Maynila, sa Mega Manila, saka sa probinsya, parehas lang. Nang sa ganon, etong mga nasa probinsya, hindi na magpumilit na pumunta ng Maynila dahil buong akala nila masarap ang buhay sa Maynila at madali. Well, masarap ang buhay sa Maynila kung masarap. Lalo na kung may pera ka. Di ba? Pero kung wala kang pera, ang hirap dyan. Diyos ko, hindi ka papautangin dyan. Di ba? Hanggang sa maging magnanakaw na yan. O syempre, sa hirap ng buhay, hanggang sa mga ngalakal na yan, tapos makakaisip na yan ng paraan. Kasi magkano lang naman kinikita sa kalakal eh. Di ba? Uy, yun ang isa sa mga Tapos yung pangalawa yung ito gusto kong tanungin sa inyo. Gusto kong mag-gather ng mga comments sa inyo, mga viewers natin. Ano sa tingin nyo? Pabor ba kayo doon sa parusang bitay para sa plunder at sa mga drug lord na yan o hindi? Dalawa lang, 'di ba? Dalawa lang. Oo, hindi. Kung ako tatanungin, gusto ko yung gusto ko yung hati ako hati. Pero gusto ko kung papabor man ako doon sa bitay, gusto ko merong kategory na talagang pag sobra na. Yung talagang may ika-categorize, kumbaga, ika-categorize na talagang na pag sobra na, ganun. Yun, parang hati pa rin ako di ba? Pero kasi kung iisipin mo, tama yung sinabi ni Atty. Vic pagod na pagod na pagod na pagod na. Ganun na nga yung term hindi lang basta pagod Pagod na yung Pilipino, hindi. Pagod na pagod na pagod na yung Pilipino sa corruption, di ba? Wala silang tigil Nakaupo man. Dati nga, kung matatandaan nyo, dati, nasa 44 na kasi ako kaya meron na akong karapatan na magsalita about sa dati. Dati kasi, hindi naman ganun kagarapal yung corruption. Hindi, dati, tahimik pa. Ngayon, kahit barangay tanod, kagawad, chairman, nagpapatayan na para sa posisyon. Dati hindi naman Yung mga matataas lang na posisyon, di ba? Yung mga chairman, medyo, pa yan, tahimik pa lang yan noon. Mga siguro, mga bandang 80s, yan. Pero habang patagal ng patagal, kapwa barangay tanod, kagawad, chairman, up to the lowest position, nagpapatayan, nag-aaway para sa posisyon, di ba? Marami na ako nabalitaan dyan, mga chairman pinapatay, yan sa Maynila. Tapos ang papalit, syempre yung first kagawad, di ba? Sawang-sawa na pagod na yung mga Filipino people, lalong-lalo na yung mga nasa abroad na kailangan pa nila mag-abroad para lang makasahod ng maayos. Yun naman ang dahilan di ba? Sa tingin ko, yun ang dahilan. Ewan ko kayo, di ba? Yung mga nasa OFW natin. Pero syempre, parang pinaka-majority, sabihin natin majority, kaya nag-a-abroad yung iba, iniiwan yung pamilya sa Pilipinas kasi mas maayos ang sahod sa ibang bansa compare sa Pilipinas. Tama, mali, di ba? So, yun ang dahilan. Ika-sacrifice mo, lalaki yung anak mo nang wala ka doon, yung milestone ng anak mo lumalaki, wala ka doon, ang gusto mo kasi mabigay yung pangarap na gusto mo para sa mga anak mo. Kasi nga, hindi mo siya makukuha dito. Di ba? Kasi nga, puro korupto. Can you just imagine kung ano yung pinag-uusapan sa gobyerno na pera? Pera natin yun. Bawat taxpayer. Pera ni Juan. Pera ni Juan yun. Pero nangyayari. Marami, di ba? PhilHealth, SS. Tapos, kung saan napupunta, tax natin, di ba? Tapos, iba-budget nila. Di ba? Sana kung ganun Kung i-allocate nila sa PhilHealth, i-allocate nila sa SS para pag nag-loan ka, may makukuha ka. Pag tanda mo, may pension ka. Di ba? Di ba sana kung ganun? Kung ganun na makukuha mo ang beneficiary, taong bayan. Kaso hindi, naibubulsa nila. Kinukurap nila. Kinukurap nila yung pera. O paano na si Juan? Paano na yung Pilipino na isang kahit, isang tuka na average lang na sahod, nakakaltasan pa. Tapos pagtanda, wala na. 'Di ba nga ang retirement ng tao? 50, 55, 60. Tapos konti na lang, saglit na lang, 65 mamamatay na. 'Di ba? Swerte mo na pag umabot ng 80, 90, 100 diyan. Kaso baka baldado ka na noon, lumpo ka na noon. 'Di ba? Ang akin lang, yung kahit paano ma-enjoy ng Pilipino, yung pinaghirapan din nila, ma-enjoy din nila na kahit paano ang ganda naman ng bansa natin. Diba? Nakakasawa na, nakakapagod na. I'm sure napapagod na rin yung iba dyan. O majority sa atin, natuto na rin sa sobrang dami ng set of example. Diba? Parang parang ano pa bang gusto nyong
sample. Ito na, lahat na ng sample na-encounter na natin. Yung corrupt na politiko, yung politikong panayang pangako, yung politikong nagbibigay ng ayuda ngayon. Tapos wala na, hindi mo na siya makita. Ang dami ng ganun, ang dami ng cases, ang dami ng sample para sa atin. Pero still, may mga iilan pa rin na nabubulag. Pero sa atin, kahit papaano, natututo na tayo, lalo-lalo na yung mga aware, yung mga yung mga conscious sa mga nangyayari sa politika natin, 'di ba? Kaya ako talaga gusto ko sana kung papala rin sana 2025, 'di ba? Maayos na. Pagka sana palitan na natin yung mga korap na nakaupo. Tapos 2028 Duterte, Inday Sara Duterte, na tingin ko yun lang talaga. Na yun, baka sakali magbago. Kung pwede nga lang si Duterte na lang, si Roa Duterte na lang ulit yung president, 'di ba? Baka talagang ubos-pulbos yung mga drugs na yan, yung mga drug lords na yan. Di ba mga kayon? Well, gusto ko marinig yung comment nyo sa kanyang suggestion nyo, yung opinion nyo regarding this topic na to, itong parusang bitay para sa plunder at saka sa mga drug lords. Gusto ko marinig dyan, okay? Comment down below your opinion regarding pitay. Yan, yan, yan sinasabi natin. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Maraming salamat mga kayon. Attendance check tayo sa baba. Don't forget, watching from Canada, Switzerland. Gusto ko malaman kung saan umabot na yung video natin, kung saan lupalop na. Marami na ako nababasa dyan. Maraming salamat sa suporta nyo. Saka engagement na rin yun. Huwag din kayo mag-skip ng ads. Please like and share our video for today at saka sa lahat ng video natin. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po. Issue ng bayan, ating pag-usapan.